The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nakakakita ng kaluluwa ng tanod sa kanto. Kung saan tila siya ay pinoprotektahan nito tuwing siya ay naglalakad sa gabi. Ako si Rachel at simula bata pa lang ako ay alam kong may third eye ako dahil nakakakita ako ng mga multo. Kaya siguro dahil dito ay naging mahilig akong manood ng mga nakakatakot. Sa hindi inaasahang panahon ay may nakagigimbal pa palang mangyayari sa akin. Nagsimula ang aking kwento nung ako ay lumipat ng tirahan para maging mas malapit sa aking pinapasukang trabaho. Panggabi kasi ang aking pasok dahil call center ang aking kumpanya. Sa una ay medyo maaga pa ang pasok ko kaya kampante pa ako dahil sa mga tao sa labas. Ngunit nung naging mas gabi ang pasok ko ay halos wala na masyadong lumalabas at madilim na ang mga kalsada. Dahil doon ay naging mas matatakotin ako tuwing naglalakad mag-isa papuntang sakayan dahil sa panganib na aking pwedeng maranasan. Bilang babae sa Maynila ay mahirap na at alam din ng mga kawatan na malaki ang sahod ng mga call center panggabi kaya mas lapitin ako sa panganib. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dun ko unang nakilala ang tila kaluluwa ng isang tanod sa kanto. Tinawag ko itong Mang June kahit hindi ko pa siya nalalapitan. Napapansin ko kasi itong nakaupo lang sa kanto at tila hindi gumagalaw. Naisip kong baka mabuting kaluluwa ito na nagbabantay sa mga dumadaan. Dahil sa kanya, mas naging ligtas ang pakiramdam ko. Hindi na ako gaanong natatakot kahit gabihin pa ako dahil nababantayan ako ng mabuting tanod. Gayunpaman, hindi pa din ako naging handa sa unang karanasan ko kay Mang June, kung saan muntik ng mga nibang aking buhay, ngunit niligtas ako dahil kay Mang June. Nangyari ang aking nakakatakot na karanasan isang gabi kung kailan wala akong pasok at pauwi ako galing sa pakikipagkita sa aking mga kaibigan. Hindi ko inaasahan na gagabihin ako at saktong wala akong masakyan kaya kinailangan kong maglakad sa dilim. Walang katao-tao sa kanto at nakaramdam ako ng tila kakaiba na parang may sumusunod sa akin at nakaabang sa aking bawat galaw. Maya-maya ay tumaas ang balahibo ng aking buong katawan at nagmamadali akong tumawid sa kanto. Biglang bumulaga ang isang lalaking nakatago ang muka sa kanto at may hawak itong patalim. Sinabihan agad ako ng holdapper na ibigay ang aking mga gamit. Sa gulat ay napasigaw ako, ngunit walang ibang tao sa paligid. Maya-maya ay binitawan ng holdapper ang gamit ko. Paglingon ko ay nakaupo sa pwesto si Mang June at tila natakot nito ang holdapper kaya napatakbo ito papalayo. Sinubukan kong habulin ng holdapper ngunit nakalayo na ito at paglingon ko ay tila naglaho na parang bula si Mang June sa kanyang pinagkakaupuan. Hindi ako makapaniwalang naiwan ako mag-isa sa kanto at bigla akong nanginig sa takot. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Hindi ko alam kung mas mabigat ba na ako ay na-hold up o nang magpakita bigla ang kaluluwa ni Mang June sa akin. Agad akong tumakbo papuntang barangay hall at nagreklamo tungkol sa holdapper. Iimbestigahan daw nila ito at magdadagdag pa ng tanod sa gabi. Nang tanungin ko sila kung may tanod ba nung gabing iyon,
ay nagsabi silang wala daw rumonda sa kantong iyon. Dun ko lalo na patunayan na mabuting kaluluwa si Mang Jun at siya ang nagligtas sa akin nung gabing iyon. Kaya naman kinabukasan ng gabi ay naisipan kong hanapin ang kaluluwa ni Mang Jun para pasalamatan siya sa pamamagitan ng pagsindi ng kandila. Naisipan kong bumalik sa kanto ng lagpas hating gabi dahil sa ganung oras ko siya kadalasan nakikitang nakaupo sa kanto. Habang hinahanap siya ay hindi ko naramdaman na may nakasunod na pala sa aking likuran. Pagharap ko ay nagulat ako sa biglang nangyari. May isang snatcher ang humablot ng aking bag at naagaw sa akin ang aking dala. Kumaripas ito ng takbo at hindi ko na ito naabutan pa. Nanghina ako sa biglang pangyayari at nanginginig sa takot. Ngunit mas nangilabot ako nang maramdamang may kumalabit sa aking likod. Tumambad sa akin si Mang Jun at nakatingin ito sa akin habang nakangiti. Doon ko napagtanto na totoong tao pala si Mang Jun at hindi siya kaluluwa. Hinatak niya ang aking kamay at tila gusto niya akong dalhin sa ibang lugar. Nagpupumiglas ako at tumakbo papalayo. Nagmamadali akong tumakas at nakita kong nakatanaw lang si Mang Jun habang nakangiti na tila may masamang balak sa akin. Dahan-dahan lang itong bumalik sa kanyang dating pwesto at nagtago sa likod ng puno. Dumiretso na ako sa pulis para magsumbong. Ayon sa kanilang investigasyon, ay madami na palang nagsumbong tungkol sa kantong iyon dahil sa isang matandang lalaki na laging nakatitig sa mga babaeng dumadaan at nakabihis na pangtanod kahit hindi naman ito totoong tanod. Kaya pala hindi ito kilala ng mga taga-barangay. Ilang taon na pala itong pinaghahanap ng mga pulis dahil panaka-naka itong nagpapakita at nanggugulo ng mga kababaihan sa gabi. Hanggang ngayon ay hindi pa nila nahahanap ang lalaki. Hindi ako makapaniwala na ang akala kong tagapagtanggol ko ay mas masama pa palang tao. Hindi ko din naisip na mas nakakatakot pala ang totoong tao kaysa sa mga kababalaghang aking nakikita noon. Kaya ngayon ay mas maingat na ako sa mga taong nakakasalamuha ko, lalo na kapag gabi. Dahil lang sa isang karanasan ko sa tanod sa kanto.